Sa liblib na bayan ng Santa Selene, isang lugar na nililigid ng taniman ng mais, kagubatan at mga alamat na mas matanda pa sa mismong bayan, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Althea Lirazan. 18 taong gulang, payak ang buhay, at lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola matapos pumanaw ang kanyang mga magulang noong siya'y bata pa lamang. Sa kabila nito, kilala si Althea bilang masipag, mabait, at may kakaibang tapang na hindi mo mahahanap sa ibang kabataan. Bawat gabi, bago matulog, nakagawian na ni Althea ang tumayo sa balkonahin ng kanilang lumang bahay upang panoorin ang buwan. Hindi niya lubos alam kung bakit, ngunit palagi siyang humihinga ng mas maluwag kapag sinusulyapan ang kumikinang na bilog sa kalangitan. Para bang may hindi maipaliwanag na koneksyon siya rito. "Thea, apo, pasok ka na! Mahangin sa labas." Tawag ng kanyang lola Sima mula sa loob ng bahay. "Opo, la," sagot niya sabay pasok. Ngunit bago niya maabot ang pintuan, may kumislap sa gilid ng kanilang bakuran. Parang isang piraso ng liwanag na mabilis na nawala sa pagitan ng mga puno. Napakunot no si Althea. "Ano yon?" Nais niya sanang lumapit, ngunit tinawag siya muli ng lola niya. Kaya't sinara niya ang pinto at inisip na baka guni-guni lang iyon dala ng pagod. Kinabukasan, pagdating niya sa palengke kung saan siya nagtitinda ng gulay, abala ang mga tao. Hindi yung karaniwang ingay, may halong taranta at bulungan. May nawawala na namang baka kagabi. Hindi baka ang nawala, kundi dugo. Ubusan ng laman, parang sinipsip. At may nakita raw na anino malalaki, lumilipad. "Hindi anino, mga aswang. Sigurado ako." Napahinto si Althea. Matagal nang may kwentong ganito sa Santa Selene, pero hindi niya ito gaanong pinaniniwalaan. Lumapit sa kanya si Mang Doro, isang matandang kilala sa pag-iimbento ng mga alamat. "Thea, Hija, mag-ingat ka. Hindi pangkaraniwan ang galaw ng mga nilalang ngayon. Nararamdaman ko." Seryoso ang tono niya. Ginitian na lang ito ng dalaga. "Huwag po kayo masyadong mag-alala, Mang Doro. Baka alaga lang ng kung sinong pasaway." Ngunit kahit sinabi niyang biro iyon, hindi niya maalis ang kakaibang pagkabahala sa dibdib. Sapagkat mula kagabi, mula sa nakita niyang liwanag sa bakuran, may kung ano nang gumugulo sa kanyang isipan. Pagsapit ng hapon, matapos ang trabaho sa palengke, naisip ni Althea na dumaan sa kagubatan upang mamitas ng mga dahong panggamot na ginagamit ng kanyang lola. Tahimik ang daan, tanging huni ng ibon at pagaspas ng dahon ang maririnig. Habang naglalakad, may napansin siyang kakaiba sa lupa, mga ugat ng puno na tila nagputukan at bumuka, na parang may puhersang bumagsak dito kagabi. Sa gitna ng uka-ukang lupa ay may kumikislap. Lumapit si Althea at dahan-dahang dinampot ang bagay. Isang medalyon. Lumang-luma ito, yari sa tila pilak at ginto. Ngunit sa kabila ng dumi at kalumaan ay may malakas na enerhiyang tila umaapaw. Sa gitna ng medalyon ay nakaukit ang isang bilog na buwan, pinalibutan ng mga simbolong hindi niya mawari. Nang mapindot niya ang gitna, bigla itong umilaw ng malamlam na bughaw. Napaatras si Althea, muntik nang mabitiwan ang medalyon. Kumalma lang ang liwanag makalipas ang ilang segundo. "Anong klaseng bagay ka?" bulong niya. Paglingon niya, nakaramdam siya na parang may nakatitig sa kanya. Hindi siya sigurado, ngunit ang katahimikan ng gubat ay biglang nag-iba. Para bang may humigop sa lahat ng tunog. Kahit huni ng ibon ay nawala. May malamig na hangin na dahan-dahang dumampi sa kanyang batok. "Thea!" Napatigil ang dalaga. Hindi iyon boses ng tao, matalim, paos at malalim na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. May tao ba dyan?" Walang sumagot. Sabay, mula sa madidilim na bahagi ng kagubatan, may mga matang kumislap, pula, 2 pares, matatalim ang titig. Tumakbo si Althea. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta tatakbo siya palayo.
ngunit mabilis ang mga nilalang. Naririnig niya ang pagkaluskos, ang mabibigat na hakbang, at ang tunog ng pagaspas ng pakpak. Huwag! Huwag ngayon! Uy! Naramdaman niyang humina ang kanyang tuhod. Ngunit sa mismong sandali na dapat sana'y makita na niya ang anyo ng mga anino sa likod, biglang tumibok ng napakalakas ang medalyon sa kanyang kamay. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang pumaligid sa kanya. Bughaw! Purong bughaw na liwanag. Ang buong kagubatan ay tila napaatras sa enerhiyang kumawala. At ang mga matang pula ay naglaho na parang abo. Nalagutan ng hininga si Althea sa sobrang takot at pagod at bumagsak sa lupa. Pagdilat niya, nasa isang maliit na kubong hindi niya kilala. Mabango ang paligid, halaman, usok ng insenso at tuyong dahon. Nakahiga siya sa banig habang may matandang lalaki na nakaupo sa gilid. May mahabang balbas at puting buhok. "Gising ka na pala," ani ng matanda. "Sino po kayo? Paano ako nakarating dito?" Tanong ni Althea, kinakapa ang ulo. "Ako si Lakan Noro. At ikaw ay muntik ng mamatay, kung hindi dahil sa medalyong yan." Tumindig ang buhok ni Althea. "Kilala niyo po ang medalyon?" "Chik, hindi lang kilala. Ako ang huling tagapagbantay nito bago ito nawala." Huminga ng malalim ang matanda. "At hindi ito basta bagay. Iyan ang medalyon ng buwan, isang sandata na nilikha upang labanan ang pinakamalakas na nilalang sa mundo ng dilim." Napalunok si Althea. "Anong nilalang?" Diretso ang titig ni Lakan Noro. "Ang hari ng mga aswang, si Maligath, ang pinagmumula ng lahat ng kasamaan na bumabalot ngayon sa Santa Selene." Parang nabingi si Althea. "Ako? Bakit sa akin napunta ang medalyon?" "Dahil ikaw ang napili," sagot ng matanda. "Dahil ikaw, Althea, ay may dugong matagal nang nakatadhanang kumalaban sa kadiliman." Nanginginig sa gulat ang dalaga. Hindi niya alam kung tatakbo, tatanggi o maniniwala. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang medalyon at muling nagliwanag. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Althea ang sariling refleksyon sa isang nabilog na salamin sa dingding. At ang kanyang mga mata kumikinang ng banayad na bughaw tulad ng buwan. Sige, narito na ang Kabanata 2. Tuloy ko ang mahabang kwento, isa sa 10 kabanata na bubuo sa humigit kumulang 10,000 salita. Nagpupuyos pa rin ang dibdib ni Althea habang nakaupo sa banig. Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap tanggapin. Ang mga matang pulang tumingin sa kanya sa gubat, ang medalyong biglang nagliwanag, o ang sinabi ni Lakan Noro na siya raw ay napili. Napatingin siya sa kanyang mga palad na nanginginig. Ang medalyon ay nakabitin ngayon sa isang tali na pansamantalang ginawa ng matanda, nakasabit sa kanyang leeg. Kahit hindi niya hinahawakan, ramdam niya ang tibok nito, parang pusong may sariling buhay. "Hindi ako maaaring maging tagapaglaban ng kahit ano," mahina niyang sabi. "Isa lang po akong tindera. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Nagkapasa nga ako ng minsang madulas sa palengke." Ngumiti si Lakan Noro, ngunit may bigat ang tingin nito. "Thea, iniisip mo pa rin ang sarili mo bilang isang ordinaryong dalaga. Pero ang dugo mo ay hindi ordinaryo. May dala kang kapangyarihang nawala ng maraming henerasyon." Napakunot ang noo ni Althea. "Dugo ko po, ano ibig niyong sabihin?" Umupo ang matanda sa tapat niya. Humugot ng balinghoy sa apoy at nagsimulang magkwento. Ang boses niya ay mabagal ngunit matalim, parang alon ng mga sinaunang alamat. Noong unang panahon, panimula ni Lakan Noro. Bago pa natayo ang Santa Selene, mayroong isang panikat ng mga tagapangalaga na tinawag na Bantay Liwayway. Sila ang tagapagtanggol ng liwanag laban sa mga nilalang ng kadiliman. "Bantay Liwayway?" tanong ni Althea, halos pabulong. May kung anong pamilyar sa salita. "Oo, mayroon silang iisang pinuno. Ang diwata ng buwan, si Lunaria,
Siya ang nilalang na may kakayahang pigilan ang pagdami ng mga aswang at iba pang anino ng gabi. Ngunit isang gabi, ang pinakamabangis na nilalang sa lahat, si Maligath, ang unang hari ng mga aswang, ay nagbalik. Namewang ang boses ng matanda, tila puno ng galit at takot. Sinira niya ang santuwaryo, pinatay niya ang halos lahat ng tagapangalaga. At bago tuluyang maglaho ang diwata, iniwan niya ang huling kapangyarihan niya sa isang nilalang. Ang medalyong nasa leeg mo ngayon. Napatingin si Althea sa medalyon. Parang biglang bumigat ito. Pero, paano ako? Tanong niya. Wala naman po akong koneksyon sa mga tagapangalaga. Meron, Thea, sagot ni Lakan Noro. Dumadaloy sa iyo ang dugo ni Lunaria. Parang may sumabog sa loob ng isip niya. Napahawak siya sa dibdib. Ako? Pero, hindi ako diwata. Hindi rin ako espesyal. Lola ko lang ang meron ako. At kung totoo po ang lahat ng yan, bakit hindi niya sinabi sa akin? Huminga ng malalim ang matanda bago tumugon. Dahil iningatan ka niya at dahil delikado. Tumayo si Lakan Noro at kinuha ang isang lumang pergamino mula sa estante. Inilatag niya ito sa sahig. Makikita roon ang mapa ng kabundukan sa hilaga ng bayan. May malaking marka sa gitna. Kung nagbalik ang medalyon, isang ibig sabihin lamang niyan, nagising muli si Maligath, sabi ng matanda. Kinilabutan si Althea. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga matang pula, ang pakpak, ang malamig na boses na tumawag sa kanya. Kaya pala, bulong niya. Yung nakita ko kagabi? Tama, sagot ni Lakan Noro. Ang mga galamay ng hari ng kadiliman, malapit na silang mabuo. Kapag nakabalik ang buong hukbo, mawawala sa dilim ang buong bayan ng Santa Selene. At hindi lang ito, napatingin sa kanya ang matanda. Ikaw lang, Althea, ang may kapangyarihang huminto sa kanya. Namutla ang dalaga. Ako? Paano ko gagawin yon? Hindi ko nga alam kung paano gumagana ang medalyong ito. Lumapit sila kan Noro at hinawakan ang balikat niya. Kaya kita dinala rito para turuan ka, para ihanda ka. Tinapik niya ang medalyon at para gisingin ang kapangyarihang matagal nang natutulog sa'yo. Nang gabing iyon, dinala ni Lakan Noro si Althea sa likod ng kubo. Isang maliit na lugar na pinalilibutan ng matataas na kawayan. Doon ay may nakahanay na mga bato, animoy altar. Huwag kang matakot, ani ng matanda. Subukan mo lang ilagay ang kamay mo sa ibabaw ng medalyon at humiling na ipakita nito ang iyong kapangyarihan. Ha? Ganun lang po? Ganun lang, pero mag-ingat, Thea. Huwag mong pipilitin. Ang medalyon ay tutugon lamang kung handa ka. Huminga ng malalim si Althea. Nanginginig ang kanyang mga daliri pero unti-unti niyang tinaas ang kamay at itinapat sa gitna ng medalyon. Narinig niya ang tibok nito. Dumadagundong. Isang malamig na hangin ang dumampi sa paligid. Ang mga kawayan ay tila yumuko. Medalyon. Bulong niya, kung anuman ang kapangyarihan mo, pakiusap, ipakita mo sa akin. Mula sa gitna ng medalyon, lumabas ang isang sinag, manipis, kumikislap na bughaw na parang sinulid ng liwanag. Tumaas ito, umikot sa hangin, at biglang lumawak hanggang maging isang bilog na aura sa katawan ni Althea. Napatigil si Lakan Noro. Thea, hindi ko inasahang ganito kalakas. Hindi siya natapos. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumawala mula sa katawan ni Althea. Lumulutang na siya ng ilang pulgada mula sa lupa. Ang buhok niya ay lumilipad na parang may sariling hangin. Sa harap niya, ang mga bato ay nagbitak. Ang lupa ay gumuhit. Napadapa sila kan Noro at tinakpan ang mukha mula sa liwanag. Thea, tama na! Baka hindi mo kayanin! Ngunit hindi na naririnig ni Althea ang mundo. Ang isip niya ay malinaw, ngunit naaamoy niya ang takot. Nararamdaman niya ang hilab ng enerhiya. At sa gitna ng lahat, may tinig. Tagapagmana ng buwan. Nanginig siya. Indayog ng puwersa, malamig, marangal at malungkot.
Ikaw ang huling pag-asa, hindi ka maaaring umatras. Biglang nawalan ng lakas si Althea at bumagsak sa lupa. Napasigaw si Lacanoro at mabilis siyang nilapitan. Thea! Ayos ka lang ba? Hingal na hingal siya, parang nabigyan ng bagong baga. Nanginginig ang mga kamay at binti niya. Ano? Ano yon? Sino yung nagsalita? Napatingin si Lacanoro. Ang diwata ng buwan, ang huling anino niya, nakaimprinta sa medalyon. Dahan-dahang umupo si Althea, hawak ang dibdib. Kung ganon, hindi ako nag-iisa. Hindi, sagot ni Lacanoro. Pero maging handa ka. Kapag naramdaman ni Maligat na nagising muli ang kapangyarihan ni Lunaria, huminto siya. Mabigat ang tinig. Ikaw ang una niyang hahanapin. Kinagabihan, nang magbalik sila sa kubo, hindi makatulog si Althea. Nakahiga siya, hawak ang medalyon, habang ang mga salita ni Lacanoro ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ikaw ang huling pag-asa, tagapagmana ng buwan. Ikaw ang hahanapin ng hari. Napakapit siya sa kumot. Ayaw niyang matakot, pero naroon ang pangamba. Iniisip niya ang lola niyang naghihintay sa bahay, ang palengke, ang simpleng buhay niya. Lahat yun ay biglang lumalayo habang siya ay hinihila ng kapalarang hindi niya pinili. Pero kasabay ng pangamba, may kakaibang damdamin, paglakas ng loob. Isang apoy na hindi niya alam na meron siya. Kung totoo man lahat ng to, bulong niya. Hindi ko hahayaang mapahamak sila o ang Santa Selene. Humigpit ang hawak niya sa medalyon. Hindi niya alam na habang nakapikit, dahan-dahang may dalawang pulang mata na lumitaw sa pagitan ng mga puno. Nagmamasid, umuukil-kil, at sa di kalayuan, sa lumang tore ng isang liblib na bundok, may nilalang na nakangisi. Mahaba ang pakpak, pula ang balat, at ang ngipin ay kay haba. Narinig nito ang pagbugso ng kapangyarihan mula kanina. Ah! Bulong nito, garalgal at puno ng galak. Ang medalyon! Nagising na. Tumawa siya, mababa at nakakapangilabot. At ang tagapagmana, nahanap ko na. Nagising si Althea ng maaga bago pa sumikat ang araw. Masakit pa ang kanyang katawan, lalo na ang dibdib at balikat, na para bang binuhusan ng malamig na tubig at pinisil ng napakatindi. Gayunman, hindi niya maalis ang bigat ng responsibilidad na iniwan ng kapalaran sa kanya. Nasa tabi niya si Lacanoro, nakaupo sa isang bangkito at may hawak na lumang balumbon. Gising ka na pala, Hanash. Ninya na, anya. Mabuti, kailangan nating magsimula. Napatingin si Althea sa kanya, hindi pa lubusang gising. Sa ano po? Sa pagsasanay. Ang kapangyarihan ng medalyon ay hindi maaaring hayaan na kusa ka lang sakupin. Kung hindi mo ito kakayanin, sisirain ka nito. Napakagatlabi si Althea. Sabihin niyo lang po ang kailangan kong gawin. Ngumiti ang matanda, bahagyang nagulat sa tapang ng dalaga. Kung gayon, simulan natin. Dinala ni Lacanoro si Althea sa isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan. Isang bilog na lugar na tila matagal nang inihanda para sa mabibigat na ritual. Napapalibutan ito ng matataas na punong may nakapulupot na lumot. At sa gitna ay may mga lumang bato na inukit ng mga sinaunang tagapangalaga. Kailangan mong maramdaman ang kapangyarihan ng medalyon, paliwanag ng matanda. Kailangan mong kontrolin ito, hindi ka baliktaran. Tumigil si Althea sa gitna ng clearing. Humigpit ang hawak niya sa medalyon. Ano pong gagawin ko? Pumikit ka, sabi ni Lacanoro. Huminga! Damhin mo ang enerhiya sa paligid. Hayaang dumaloy ang liwanag papunta sa puso mo. Sinunod niya ito. Unang hininga malamig. Ikalawang hininga mabigat. Ikatlo may kumikislap sa utak niya. Unti-unti niyang naramdaman na parang may pumapasok na hangin sa dibdib niya. Hindi lang basta hangin, kundi enerhiya na tila umiikot sa loob ng katawan niya. Ngayon, tawagin mo ang kapangyarihan ng buwan. Hindi niya alam kung paano,
Pero naalala niya ang ginawa kagabi. Sa loob ng kanyang isipan, binigkas niya ang salitang unang sumulpot. Liwanag! Sumiklab ang medalyon. Gulat na napadilat si Althea. Ang mga mata niya ay muling naging bughaw at mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang maninipis na sinag na parang mga hibla ng buwan. Maganda! Sigaw ni Lakan Noro. Ngayon, subukan mong ituon. Bigla siyang naputol. Umikot ang sinag. Pumutok. Sumabog ang mga bato sa paligid. Tumilapon si Althea at napahampas sa lupa. Napasinghap siya nang maramdaman ang sakit ng pagkahulog. Aray! Oh! Hindi mo iningatan ang sentro mo. Saway ni Lakan Noro. Masyado kang nagpakain sa takot. Ano po bang dapat kong gawin? Hindi ko naman alam ang ginagawa ko. Lumapit ang matanda at inalalayan siyang tumayo. Thea, ang medalyon ay hindi sandata lamang. Ito ay buhay. Kung natatakot ka, natatakot din ito. Kung naguguluhan ka, nagwawala ang enerhiya nito. Kailangang malinaw ang loob mo. Napayuko siya. Kaya ko po ba talaga ito? Tumingin si Lakan Noro sa kanya. Hindi biro ang tingin, may respeto, may paghanga at may pag-asa. Kung hindi mo kaya, sana'y matagal nang hinanap ng medalyon ang ibang mapipili. Pero ikaw ang pinuntahan nito. Ibig sabihin, kaya mo, hindi mo lang alam pa. Huminga ng malalim si Althea. Tumayo ng diretsong muli. Sige po, isa pa. Ngumiti si Lakan Noro. Magaling! Ngayon, simulan natin muli. Nang muling iwagayway ni Althea ang kanyang kamay, kumalma ang liwanag. Hindi na ito basta sumasabog, kontrolado na niya ito kahit kaunti. Sa unang pagkakataon, nakabuo siya ng manipis na globo ng enerhiya. Maganda! Sigaw ni Lakan Noro. Ngayon, subukan mong panatilihin yan. Ngunit ilang segundo lamang, nang hina agad ang liwanag. Naglaho ito na para bang umiiwas. Pagod ka agad, sabi ni Lakan Noro. Pero hindi bale. Lahat ng mandirigma ay nagsisimula sa pagkadapa. Napangiti si Althea kahit hinihingal. At least po hindi na sumabog. Tumpak. Tumawa silang dalawa, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Napatingin si Lakan Noro sa hangin. Umangat ng bahagya ang kanyang balbas habang dinarama ang paligid. Thea! Huminto ka! Bulong niya. Nanlamig bigla ang likod ng dalaga. Ano po yun? May? Sumusunod sa atin. Bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Parang may malamig na kamay na dumampi sa batok niya. Hindi nagkamali si Lakan Noro. Sa pagitan ng mga puno, may aninong dahan-dahang sumusulpot. Unay maliit. Pero habang nagpapakita, lumitaw ang mahabang mga kuko, makapal na pakpak, at mata nitong pulang-pula. Isang aswang lipad. At hindi lang basta aswang, isa itong galamay ni Maligath. Nagngangalit ang boses nito. Ang tagapagmana ng buwan, sa wakas. Takbo! Sigaw ni Lakan Noro. Pero hindi tumakbo si Althea. Imbes, humawak siya sa medalyon. Nanginig ang katawan niya, ngunit hindi siya umatras. Hindi pwede. Kung tatakbo ako, abutin niya ang buong bayan. Thea, hindi ka pa handa! Sigaw ng matanda. Pero hindi siya umatras. Hindi na niya kaya pang magpakaduwag. Huminga siya ng malalim at sumigaw. Liwanag! Tulungan mo ako! At muling nagliwanag ang medalyon. Umungol ang aswang at lumipad pababa na parang malaking paniki na may kutsilyong pakpak. Tumalon si Althea sa gilid, halos masugatan ng kuko nito. Halika dito! Ngisi ng nilalang. Hindi alam ni Althea kung anong gagawin. Nanginginig ang kamay niya habang itinututok ang palad sa aswang. Sinigawan niya ang sarili. Tuon, Thea, huwag kang kabahan. Humugot siya ng hangin. Pinikit ang mata. At nang idilat niya ito, naging bughaw ang tingin niya. Isang sinag ng liwanag ang kumawala mula sa kanyang kamay. Tinamaan ang aswang sa balikat. Napasigaw ito at muntik mawalan ng pakpak. Hindi iyon sapat para patumbahin ito, ngunit sapat para magalit. Hindi ka ordinaryong tao. Sabi ng halimaw.
Naglalaway na parang ulol. Lumipad ito pataas. Lumiwanag ang pula nitong mata. Kung ganon, kakainin kita ng buhay. Sumalakay ito ng napakabilis. Napalunok si Althea. Liwanag! Sumunod ang enerhiya sa takot niya at sumabog pero hindi patungo sa halimaw. Paikot sa kanya parang proteksyon. Tumama ang aswang sa barrier at napaatras. Arr! Sigaw ng nilalang. Nasunog ang balat kung saan ito tumama. Hindi iyon kay Althea, kundi sa liwanag. Nang makita niya iyon, napatigil si Althea. Nasasaktan ko siya, ibig sabihin, kaya ko siyang tapusin. Humawak siya sa medalyon. Hindi na siya nanginginig. Hindi ako tatakbo, bulong niya. Hindi kita hahayaang sirain ang bayan ko. Sumigaw siya. Liwayway! Muling sumabog ang liwanag, ngunit ngayon ay malinaw ang direksyon. Tumama ito ng diretso sa dibdib ng aswang. Nagliyab ang katawan ng halimaw, parang nasusunog ng sinag ng araw. Sumigaw ito ng pagkalakas-lakas. Hindi pa tapos ang laban natin, tagapagmana, at tuluyang naglaho sa kamay ng liwanag, naging abo sa hangin. Huminto ang lahat. Nanlambot si Althea at napaluhod, hingal na hingal. Lumapit si Lakan Noro at hinawakan siya sa balikat, may halong gulat at pagkamangha. Thea, nagawa mo. Napatay mo ang isang galamay ni Maligath. Huminga ng malalim si Althea, nangingitim pa ang mga kamay sa sobrang enerhiya. Di talaga po, hindi ako namamatay? Ngumiti si Lakan Noro. Hindi ka papatay at hindi ka rin nag-iisa. Ngunit bago sila makapagsaya, tumalbog ang medalyon sa dibdib niya. At may malamig na tinig na bumulong. Nararamdaman ka na niya. Naniga si Althea. At sa liblib na tore ng bundok, sa isang madilim na trono, biglang dumilat ang dalawang mata mas pula, mas mabangis. Napangiti ang hari ng mga aswang. Natagpuan na kita. Hindi nagtagal mula nang mawasak ang galamay ni Maligath sa clearing. Kumalat ang balita sa buong Santa Selene na may kakaiba at mapanganib na nangyayari sa kagubatan. Ang mga bulong-bulungan ay naging sigaw ng takot at pag-asa. Takot dahil may naglalakihang nilalang na sumalakay. Pag-asa dahil may isang dalagang nagpakita ng liwanag na nakapatay ng isang halimaw. Kinabukasan, maaga pa, nag-ikot si Althea sa palengke. Hindi para magtinda. Hindi niya kaya ring magbenta kapag palagi siyang nauubos sa pag-iisip, kundi para obserbahan ang mga taong hindi niya kilala. Ang mga tingin sa kanya ay iba na. May paggalang, may pagdududa, may pag-asa. May ilan din na takot. Lumapit sa kanya si Mang Doro. Nakita niyang hawak nito ang isang nakalatag na papel. Mga marka ng daliri, tila mapa ng isang lugar. Thea, sabi nito, tahimik. Marami ang nagtatanong, may ilan na gustong bumuo ng hukbo para labanan ang mga aswang. May iba naman na gustong iwan ang bayan at magtago na lang sa bundok. Napatingin si Althea sa mapa. Ano po itong mga marka? Mula ito sa mga ulat ni Tomas at ng ilang mga ngaso. May mga bakas ng apoy at may mga lugar na hindi na pumapasyal ang mga tao dahil natatakot silang maabutan ng gabi. Ngumisi si Mang Doro ng pilit. At ikaw, iba na ang tingin nila sa'yo. May mga nagsasabing dapat ka nang asahan, may nagsasabing delikado ka rin. Huminga ng malalim si Althea. Hindi ko po hiling ito, Mang Doro, pero hindi ko rin hahayaan na masaktan sila at ang iba. Pumuntong hininga ang matanda. Kung ganyan, kailangan nating maghanda. Hindi sapat ang iisang medalyon at iisang matanda lang na gumagamit ng alamat. Kailangan natin ng kakampi. Sa paglipas ng araw, hindi nagtagal ay umusbong ang isang maliit na samahan ng mga taong handang tumulong. Si Tomas, ang kabataang mga ngaso na bata pa siyang nakilala ni Althea sa palengke, mabait, may likas na tapang, ang unang lumapit. Kasama niya ang kakaibang dalagang nagngangalang Mira mula sa kabilang baryo.
marunong sa halamang gamot, at may misteryosong koneksyon sa mga hayop. Mayroon din si Lacan Noro na dalawang dating disipulo ng Bantay Liwayway, sina Ama de la Cruz, isang ex-priest na may alam sa ritual, at si Inang Celia, isang babae na may pagkaalam sa mga sinaunang kantang pampalakas. Nagtipon sila sa kubo ni Lacan Noro, matumal na kumikilos ngunit may malinaw na layunin. Pinakilala ni Lacan Noro si Althea bilang tagapagmana ng medalyon ng buwan. Hindi lahat ang natuwa. May ilan na nag-aalangan o natatakot, ngunit ang karamihan ay humanga at nagpasalamat. Hindi lang ako nag-iisa, bulong ni Althea sa sarili. May mga taong handang tumulong at hindi ko hahayaang masira ang buhay nila. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang panganib ay hindi nagtatagal na nagmamasid lamang. Sa malayong bahagi ng bayan, may mga tahanan na napasukan ng malamlam na anino. May nagnanakaw na kulam na nag-uumpisa bilang pag-ulan ng buhok, pagkaputol ng mga tanim, at pag-alis ng mga alagang baboy sa gabi. Maliit ang pinsala sa umpisa, sapat para takutin ang mga tao, pero sapat din para magparamdam na may malaking bagay na dumarating. Binalak ng grupo na itakda ang mga oras ng pananambang at maglatag ng mga bantay. Hinati-hati nila ang gabi. May magbabantay sa ilog, may magbabantay sa palengke, at may mag-iikot sa gilid ng kagubatan. Pinangunahan ni Tomas at ni Mira ang mga mangangaso, habang si Inang Celia ang nagturo ng isang awit na maaring magdulot ng maikling proteksyon laban sa mga aswang. Hindi ito kompletong sandata, ngunit sapat para makapasok ang oras na kailangan nila para makapaghanda si Althea. Nagbabaka sakali si Lacan Noro na ang pagbuo ng tiwala at kakampi ay makapagbibigay kay Althea ng lakas ng loob na kailangan niya sa mga susunod na laban. Ngunit alam din niya na ang laban kay Maligath ay hindi matatapos sa pagpatay ng ilang galamay lamang. Kailangan nilang hanapin ang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. May isang lugar, sabi ng matanda sa lihim na pulong. Isang sinaunang kuweba sa hilagang bundok, ang Silong ng Buwan. Dito unang inilibing ang mga labi ng Bantay Liwayway na nag-alay ng kanilang kapangyarihan. Kung may mga natitirang artefakto o kaalaman na makakatulong laban kay Maligath, malamang na naroroon. Tumama ang dibdib ni Althea. Kung nandun ang sagot, kailangan natin pumunta. Ngumiti si Tomas, may tapang sa mga mata. Sama kami ni Mira at ang mga mangangaso. Hindi ka namin iiwan. Isang gabi, habang nagbabantay sa gilid ng bayan, napansin ni Mira ang kakaibang kanta mula sa gubat. Isang himig na malungkot, ngunit may lambing, parang isang panawagan sa anino. Iyon ang awit ng mga aswang. Bumulong siya, nanginginig ang tinig. Kung maririnig ng mga tao, matatabunan sila ng takot at kalungkutan. Matapang kang lumapit ng ganyan, Thea. Hindi ako takot, tugon ni Althea. Ngunit suminghot siya nang marinig ang awit. May hindi maipaliwanag na lungkot ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang pangungulila. Parang nawawalan siya ng isa pang piraso ng sarili. Ngunit napigil niya ang sarili habang dahan-dahang lumalakas ang kanyang pagnanais na protektahan ang bayan. Hindi nagtagal, may malakas na pag-iyak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Parang nasusugat ang ilang bahay. Nagsiklab ang alarma. May sumalakay na maliit na tropa ng mga aswang sa gilid ng bayan. Hindi malalaki, ngunit sapat para magdulot ng takot. Nagsimula ang gulo. Nagtulungan ang mga taga Santa Celine. Gumamit si Mira ng mga halamang may mapait na usok upang itaboy ang mga paniki. Gumamit si Tomas ng pana at bitag. Si Inang Celia naman ay kumakanta ng awit na unti-unting nagtataboy sa pinakamahihina sa mga nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Althea at hinawakan ang medalyon. Ang liwanag na lumabas ay hindi nakasentro lamang. Kumalat ito sa buong palengke.
parang maloob na ilaw ng buwan. Ang mga aswang ay kumunot, nagwawala, at nagtangkang umatras. Ngunit sa gitna ng sigalot, may isang halimaw ang napasok sa gitna ng mga tao. Mas malaki, may mga takong na nagkikiskisan, at may malauwak iyak na mukha. Ito siyang unang si pagkakataong na nakita ng maraming taga-baryo ang munting pagkilos ng dalaga laban sa ganitong pagbabanta. Nasa akin na ito! Sigaw ni Althea at muling pinutok ang sinag. Natabunan ang halimaw ng liwanag, napalakas ang pag-urong nito ngunit hindi ito naglaho ng tuluyan. Sa halip, nagdilim ang paligid at may napakagandang unos na tila gustong sumalakay sa bayan. Pagbukas ng umaga, may naiwan na bakas ng sunog at alat ng luha. May mga nawawala, maliliit na gulong baboy, ilang manok, at isang matandang lalaki na hindi na muling nakita. Ngunit may pag-asa. Marami rin ang nagtulong-tulong sa pag-aayos. Hindi lahat ay napighati. Pag-uwi, nakita ni Althea ang kanyang lola Sima na tahimik na naghuhugas ng mga pinggan. Napaluhod siya, pinikit ang mga mata, at dumampi ng kaliit-liitang halik sa noo ng lola. Naalala mo ba ang kwento ng iyong ina? Tanong ni Lola Sima, mahina. Bago siya pumanaw, sinabi niya na may maiukit sa dugo ninyo na hindi basta-basta mawawala. Tumuhod si Althea at yumakap. Alam ko po, pero mahirap tanggapin. Ngumingiti si Lola Sima, may luha sa sulok ng mata. Ang mahalaga, anak, na hindi lumailay ang puso mo. Kung kailan napakalakas ang kapangyarihan, dapat mas malakas ang puso. Huwag mong kalimutan kung bakit ka lumalaban. Nakangiti si Althea sa payo, payapa at hindi komplikado. Sa simpleng yakap ng lola, muling nagkaroon siya ng lakas. Magsusulong na ang ekspedisyon patungong silong ng buwan. May panganib, may sakripisyo, at may higit pang mga tanong. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Hindi na maaaring iwan ni Althea ang responsibilidad sa kaniyang dibdib. May mga mata na nagmamasid, may mga aninong naghahanda. At habang siya ay humahanda, ang isang mas malalim na tinig mula sa dilim ay unti-unting nagpahinga lamang upang maglaho at magbantang mas malakas. Makalipas ang 2 araw mula ng salakayin ng maliliit na pangkat ng mga aswang ang Santa Selene, napagpasyahan ni Althea, Lacan Noro, Tomas, Mira, Ama de la Cruz, at Inang Celia na oras na upang harapin ang pinagmumulan ng lahat. Ang silong ng buwan, isang sagradong lugar sa hilagang bundok na noon pa ay bantay ng mga sinaunang mandirigma. Ayon kay Lacan Noro, naroon ang mga huling labi ng kapangyarihan ni Lunaria, mga kasangkapan, ritual at kaalaman na posibleng gamitin ni Althea laban kay Maligate. Ngunit hindi madali ang paglalakbay. Marami ang gustong sumama, ngunit umawat si Althea. Hindi ito piknik, sabi niya. Manikik, sabi niya. Kailangan natin ang mga tao para protektahan ang bayan habang wala kami. Kung lahat tayo aalis, walang matitirang bantay. Sumang-ayon ang karamihan. Masakit mang isipin, kailangan nilang hatiin ang lakas ng grupo. Tanging 6 ang maglalakbay. Maagang-maaga sila nagtipon sa paanan ng bundok. Si Tomas ay may dalang pana at 2 kutsilyo. Si Mira ay may mga halamang gamot, mga halamang pamatay insekto, at isang maliit na bote ng asul na langis na gawa sa ugat ng damong moonlit. Si Lacan Noro naman ay may dalang lumang tungkod na may ukit ng buwan. Si Ama de la Cruz ay may dalang sagrado niyang libro at rosaryong gawa sa buto ng punong kahoy. Si Inang Celia ay may kampanilyang tanso na nagbibigay proteksyon laban sa masasamang espiritu kapag pinatunog. At si Althea, medalyon lang ang dala niya. Handa na ba kayo? Tanong ni Lacan Noro. Handang-handa, sagot ni Tomas. Kung hindi tayo aalis ngayon, sabi ni Mira, maghihintay lang tayo na bumalik ang mga aswang.
Ngumiti si Althea. Kung ganon, simulan na natin. Habang umaakyat sila ng bundok, unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang mga puno sa paanan ay malusog, ngunit habang papalapit sila sa itaas, tila ba tinamaan ng sumpa ang paligid. May mga puno na nakatagilid, tila bumaluktot na parang may halimaw na dumurog dito. Ang lupa ay may bakas ng madilim na langis, at ang hangin ay may amoy na halong usok at dugo. Huwag kayong huminga ng malalim, babala ni Mira. Iyan ang amoy ng bulok na anino. Lason yan. Kaya pala parang sumasakit ulo ko, sabi ni Tomas. Nagpatuloy sila. Makapal ang ulap. Mistula silang lumalakad sa loob ng basang kumot. Malapit na tayo, sabi nila Kanoro. Nararamdaman ko ang mga alon ng enerhiya. Biglang may malakas na kirk sa likuran nila. Humarap sina Tomas at Althea. Isang malaking hayop, tila usang ngunit nabubulok, may labas na buto at mata na pula. Ang dahan-dahang lumapit. Hindi ito tao, hindi rin ito ordinaryong aswang. Isa itong nilalang na tinamaan ng sumpa. Zombified deer, sabi ni Mira. Nailalim sa itim na mahika. Marami yan dito. Makikipaglaban ba? Tanong ni Tomas. Hindi pa sumasagot sila Kanoro nang biglang umatungal ang usa at tumakbo ng ubod bilis. Umiwas! Naghiwa-hiwalay sila. Tumama ang usa sa isang puno at nabali ito sa lakas ng impact. Pero bago pa man ito makabalingon muli, mabilis na kumilos si Tomas. Kinuha niya ang kanyang pana at pak! Tinamaan ang hayop sa mata. Umungol ito at bumagsak. Huwag lumapit! Sigaw ni Mira. May mga lason yan sa katawan. Sunog ang balat ng hayop at may usok na lumalabas sa sugat nito. Ang mismong lupa ay nagdidilim kapag nadadaanan ng dugo nito. Mas dumarami ang mga ganitong nilalang, sabi nila Kanoro. Palatandaang lumalakas ang koneksyon ni Maligat sa mortal na mundo. Napatingin si Althea sa paligid. Kailangan nating makarating sa kuweba bago tuluyang lumalim ang gabi. Pagdating nila sa gitna ng paglalakad, huminto sila sa isang bangin na halos walang landas. Sigurado ka bang dito tayo dadaan, Lakan? Tanong ni Ama de la Cruz, pawisan at hingal. Oo, sagot ng matanda. May dahilan kung bakit walang daan na gawa ng tao dito. Ang silong ng buwan ay hindi dinadaanan ng ordinaryong lakad. Kung hindi daanan, paano tayo makakapasok? Tanong ni Tomas. Sumandal sa isang bato sila Kanoro at mula sa kaniyang bulsa ay kinuha ang isang maliit na kristal na hugis kalahating buwan. Itinaas niya ito at dahan-dahang kumislap ang mga bato sa paligid nila. Ang talampas na tila bingi ay biglang gumuhit ng mga marka. Mga linya ng liwanag na bumubuo ng bilog. Ano to? Bulong ni Althea. Bakit ngayon lang sila nagpakita? Tanong ni Inang Celia. Dahil ngayon lang muli naramdaman ng santuaryo ang presensya ng dugo ng diwata. Sambit nila Kanoro, sabay tingin kay Althea. Kinabahan siya. Ako na naman. Biglang umuga ang lupa, parang tumibok. Tumindig ang mga balahibo ng lahat. At ang bilog sa lupa ay biglang nagbukas, parang bibig ng malalim na kuweba. Ang pasukan, sabi nila Kanoro. Mag-ingat! Mula rito, hindi na kayo pwedeng bumalik ng basta-basta. Pumasok sila isa-isa sa pintuan. Ang loob ay malamig, mabasa-basa, at ang mga dingding ay umaapaw sa lumang ukit ng buwan, bituin, at mga mandirigmang nakakumot sa liwanag. Si Althea ay hindi makapaniwala. Totoo pala ang lahat. Mas totoo pa sa dugo mo, sabi nila Kanoro. Habang naglalakad sila papasok, napapansin nilang gumagalaw ang mga ukit. Hindi gumagalaw ng malaki, ngunit parang humihinga. Para bang may buhay ang mga bato. Huwag kayong lalayo, babala nila Kanoro. Ang mga espiritu rito ay hindi kaaway, pero mapaglaro sila. Sa loob ng kuweba, naroon ang isang malawak na bulwagan. Sa gitna nito ay may altar na yari sa purong puting bato.
at nakapatong roon ang isang lumang kahon na may ukit ng buwan. "Ano yan?" tanong ni Mira. "Ang kahon ng liwayway," sagot ni Lakan Noro. "Nandito ang mga natitirang kapangyarihan ni Lunaria." Lumapit si Althea, nanginginig ang kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang puwersang humihila sa kanya. Para bang ang kahon ay tumatawag sa kanya. "Buksan mo!" sabi ni Lakan Noro, at dahan-dahan binuksan niya ito. Sa loob ng kahon ay may 4 na bagay. Isang pulseras na puti at may ukit na bituin, tila gawa sa parehong enerhiya ng buwan. 2, isang maliit na balaraw na kumikislap, tila malayelo ang talim. 3, isang pergamino na may nakasulat na sinaunang wika. 4, at isang piraso ng punit na kapa. Basta kulay asul na parang bukang liwayway. "Yan ang sandata ng diwata," bulong ni Lakan Noro. "At ikaw ang susunod na gagamit." "Pero paano?" tanong ni Althea. Ngunit bago pa siya makatakbo o makapag-isip ng malinaw, biglang nagsara ang pintuan ng kuweba. Niyugyug ang lupa. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw. "Tomas, ano yon?" "Mira, may paparating." Mula sa lagusan ng kuweba ay lumabas ang isang halimaw, mas malaki, mas mabangis, at mas madilim kaysa anumang nakita nila. Matulis ang ngipin, mababa ang boses, at ang buong katawan nito ay parang pinaghalong anino at laman. "Isang aswang tagapagbantay," bulong ni Ama de la Cruz. "Hinihintay tayo." Umungol ang halimaw. "Tagapagmana, hindi ka karapat-dapat." Nanginig si Althea. Ngunit lumaban ang kanyang loob. Humawak siya sa medalyon. "Hindi ako tatakbo." Umilaw ang buong kuweba. At nagsimula ang unang tunay na pagsubok. Nag-alog ang buong kuweba nang lumabas mula sa lagusan ang aswang tagapagbantay. Isang halimaw na hindi ordinaryo. Hindi basta galamay lamang. Ang presensya nito ay mabigat, parang nasa ilalim sila ng dagat. Ang bawat paghinga nito ay may bahid ng kadiliman, at ang bawat hakbang ay may tunog na tila umuungol ang mismong lupa. Si Althea ay napaatras ng ilang hakbang, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagdaloy ng enerhiya mula sa medalyon. Ang liwanag na bumabalot sa kanya ay hindi na malamlam. Kumikislap ito na parang tumutugon sa kakaibang panganib. "Maghanda kayo!" sigaw ni Tomas. Agad na inatras ang pana at tinamaan ng halimaw. Tumama ang palasotik at nalaglag lang ito, hindi man lang nasugatan ng nilalang. "Masyadong makapal ang balat nito," bulong ni Mira, kumukuha ng isang pulbos mula sa kanyang bag. "Kailangan nating guluhin ang pandama niya." Pero bago pa sila makagalaw, biglang sumigaw ang halimaw ng malakas na tinig na parang pinaghalong hayop at tao. Walang sino man ang karapat-dapat lumapastangan sa silong ng buwan. Tumalon ito ng ubod bilis. "Umiwas!" utos ni Lakan Noro. Gumuho ang bato sa sahig nang tamaan ng halimaw ang lupa, tila isang higanting kamao ng anino ang sumabog. Napasigaw si Ama de la Cruz at natumba. Muntik nang matamaan si Inang Celia, ngunit nahila ito ni Mira. Si Althea ang pinuntirya. Tumama ang tingin ng halimaw sa kanya. Matatalim, mapula, nagngangalit. "Ikaw ang tagapagmana, ngunit mahina." Inangat nito ang kamay. Mahaba ang kuko, parang pangil ng hayop, at sumugod. Mabilis, halos hindi mahuli ng mata. Humawak si Althea sa medalyon at sabay sinigaw. "Liwanag, ipagtanggol mo ako." Isang manipis na bilog ng enerhiya ang sumulpot sa harap niya. Tumama ang halimaw doon, at ang epekto ay parang nagbanggaan ang 2 planeta. Kumulog sa loob ng kuweba, at ang mga bato sa kisame ay nagbagsakan. Napaatras ang halimaw, ngunit hindi nasaktan. "Hindi uubra ang simpleng proteksyon," sabi ni Lakan Noro. "Thea, gamitin mo ang pulseras." Tumingin si Althea sa pulseras na kinuha nila mula sa kahon ng liwayway. Isinuot niya ito,
at agad siyang nakaramdam ng malamig na kapangyarihan na dumaloy mula sa pulseras papunta sa kanyang braso. Nang muling lumusob ang halimaw, inangat ni Althea ang kamay. Nagliwanag, at isang kadena ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad, parang sinag na nagdidikit sa hangin. Tinamaan nito ang halimaw at pumalot sa katawan nito. Ano ito? Sigaw ng nilalang, nagwawala ngunit hindi makalapit. Ang kadena ng diwata, sabi nila Kanoro, nakangiti kahit pawisan. Hindi ka na basta dalaga, Thea, isa ka ng tagapagmana. Ngunit hindi pa rin tapos. Napunit ng halimaw ang liwanag, nalusaw ang kadena. Tatalon itong muli. Hindi ito physical battle lang, sabi ni Mira, habang nagtatapon ng pulbos sa mata ng halimaw. Ang tagapagbantay ay sumusubok sa ating intensyon, hindi lang lakas. Napahinto si Althea. Intention? Oo, sagot ni Ama de la Cruz, tumayo habang nanginginig. Kung mali ang dahilan mo, kung takot ka o duda, hindi mo siya tatalunin. Masusukat ka dito, tumawa ang halimaw. Hindi ka karapat-dapat, hindi ka handa, isa ka lamang mortal na natakot. Tumakbo ito muli papunta kay Althea. Pero sa halip na umatras, pumikit si Althea. Huminga. Narinig niya ang tinig ni Lola Sima, ang suso ni Tomas, ang kanta ni Inang Celia, ang gabay ni Mira, ang pagtawa ng mga bata sa palengke, ang buhay ng Santa Selene. Naramdaman niya ang bigat at ganda ng lahat. Pagdilat niya, malinaw ang mata. Hindi ako lumalaban para maging dakila, bulong niya. Lumalaban ako para protektahan ang mahal ko. Nagliwanag ang buong katawan niya. Liwayway. Pumutok ang liwanag mula sa kanya, hindi na manipis, hindi na pilit. Malinis, matatag, parang purong buwan. Ang hangin sa kuweba ay lumamig. Ang mga ukit sa dingding ay sumindi. Nagulat ang tagapagbantay. Imposible! Inangat ni Althea ang kamay. Sa pulseras, dumaloy ang kapangyarihan papunta sa balaraw. Kumislap ito, parang yelo na sumasayaw. Hindi siya marunong humawak ng sandata pero parang sinusubukan siya ng sandata. Tinuturuan, tumusok ang halimaw. Ngunit mabilis si Althea ngayon. Sumayaw siya sa hangin, parang hindi naaapektuhan ng bigat ng katawan. Umiwas siya sa unang atake, ikalawa, ikatlo. Bawat pag-atras ay may sinag na sumusunod. At nang makita niya ang pagkakataon, tinamaan niya ang dibdib ng halimaw gamit ang balaraw. Isang malakas na hiyaw ang pumuno sa kuweba. Bumagsak ang halimaw, nanginginig sa lupa, at ang katawan nito'y unti-unting naging usok at liwanag. Nananatiling nakaluhod si Althea, hawak ang balaraw at hinihingal. Nilapitan siya ng tagapagbantay. Ngayon ay aninong tao na lamang, hindi halimaw. Tagapagmana, bulong nito. Pinatunayan mo ang puso mo, ang lakas mo, at layunin mo. Lumuhod ang nilalang sa harap niya. Dadalhin ko ang mensaheng ito sa mga espiritu ng Bantay Liwayway. Ikaw ang karapat-dapat. Nagliwanag ito, naging alikabok na kulay pilak at tuluyang naglaho. Tahimik ang lahat, hanggang sa nagsalita si Inang Celia, basang-basa ng luha ang mata. Thea, niligtas mo kami. Si Tomas ay nakangiti, nakahawak sa dibdib. Ibang klase ka talaga. Si Mira ay nakatingin sa kanya, parang proud na ate. Si Ama de la Cruz ay nagdasal ng pasasalamat. At sila Kanoro may hawak na bagong sigla sa mata. Thea, sabi niya, handa ka nang harapin ang susunod na yugto. Nagtaas ng tingin si Althea. Ang alin? Huminga ng malalim ang matanda. Ang paglalakbay papunta sa tore ng anino, ang kuta ng hari ng mga aswang. Tumayo si Althea, hawak ang balaro, pulseras at medalyon. Hindi na siya ordinaryong dalaga. At hindi na siya natatakot. Nilisan ni na Althea at ng grupo ang silong ng buwan pagkaraan ng maikling pahinga. Matapos nilang mapagtagumpayan ang tagapagbantay,
Tumahimik ang buong kuweba at ang mga ukit sa dingding ay muling bumalik sa pagiging bato. Parang napagod din. Ang hangin sa paligid ay hindi na mabigat at ang pintuan ng labasan ay kusang bumukas. Tila kinikilala sila bilang mga karapat-dapat na magpatuloy sa susunod na yugto. Pagkalabas nila sa bundok, hindi pa man nalalayo ay agad nilang naramdaman ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay malamig, hindi yung preskong lamig ng madaling araw, kundi yung lamig na parang hinipan ng espiritu. May pakiramdam na nagmamasid ang mundo. Si Lakan Noro ang unang nagsalita. Alam na ni Maligath ang ginawa natin. Nararamdaman niya na ang kapangyarihang nasa iyo, Althea, at alam na niyang papunta tayo sa kanya. Nag-angat ng tingin si Althea, hawak ang medalyon. Tama lang, hindi ko na siya hahayaang lumapit sa bayan. Si Tomas ay tumawa ng mahina. Talagang handang sumugod sa hari ng mga halimaw? Kung hindi ka ako kilala, hindi ako maniniwala. Nakangisi si Mira. Mag-ingat ka, baka ma-inlove ka, Tomas. Nako, singit ni Inang Celia. Tigil-tigilan ninyo nga yung biro. Nasa bingit tayo ng malaking panganib. Tumawa si Ama de la Cruz. Pero tama si Mira. Kahit nasa panganib, kailangan natin ng konting lakas loob. Ngumiti si Althea sa kanila. Sige, pero sana pagkatapos nito, makabalik tayong lahat. Tahimik silang lahat. Hindi dahil nag-aalinlangan sila, kundi dahil hindi tiyak ang magiging kinabukasan. Ang tore ng anino ay nasa tuktok ng isang bundok na nababalot ng makapal na ulap. Ayon kay Lakan Noro, hindi ito basta tore. Ito ay isang bulwagan na itinayo mula sa purong anino at mahika. Dito unang nagbukas ang landas ng mga aswang libo-libong taon na ang nakalipas. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, napapansin nilang tumitindi ang kadiliman sa paligid. Kahit tanghali pa lamang, parang gabi na sa lilim ng kagubatan. Hindi natural ang dilim na ito, sabi ni Mira. Sinusuri ang hangin. May sumpang nakabalot sa paligid. Dahil papalapit na tayo, sagot ni Lakan Noro. Nagsisimula ng depensahan ni Maligath ang kanyang teritoryo. Hindi nagtagal, may mga aninong gumagalaw sa mga puno. Hindi hayop, hindi tao. Mga hugis na kulang sa porma, parang usok na may mata. Mga anino lakad, sabi ni Ama de la Cruz. Nanginginig ang tinig. Hindi sila ganap na buhay, hindi rin sila patay. Mga espiya ng hari. Pwede bang patayin? Tanong ni Tomas. Huwag kang magpalapit, sagot ni Mira. Kapag hinawakan ka ng mga yan, papasukin nila ang isip mo at tudurugin ang lakas mo. Ang matalinong solusyon, sabi ni Lakan Noro, ay huwag silang pansinin. Ngunit hindi iyon ganoon kadali. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, parami ng parami ang mga anino na unti-unting sumasabay sa hakbang nila. Hindi umaatake, ngunit nagmamasid, nag-aabang, hanggang sa nakarating sila sa isang malapad na kapatagan na puno ng tuyong damo at patay na puno. Nakahinto silang lahat. Bakit? Ang tahimik? Tanong ni Tomas. At parang sinagot ng langit ang tanong na iyon. Isang malakas na pagyanig ang narinig nila. Papalapit, papalakas. Isang podiyo o paimpaneng sinisiyat. Kabayong anino ang tumatakbo papunta sa kanila. Malalaki, itim na parang usok, may pulang mata at maiitim na kukuha sa halip na sabit. Sa bawat pag-apak nila sa lupa ay nagiiwan ng sinusunog na bakas. Hindi pa nakakapagsalita si Ama de la Cruz nang sumugod ang isa sa kanila. Naiwasan ito ni Tomas, ngunit muntik na siyang tamaan sa balikat. Si Mira naman ay mabilis na nagtapon ng pulbos ng damong luna sa tatlong anino at nagliyab ang mga ito na paatras. Hindi sila masusunog ng tuluyan, sabi ni Mira. Pero pwede nating pigilan sandali. Lakad! Sigaw ni Lakan Noro. Althea, ihanda mo ang liwanag. Tumayo si Althea sa gitna, humawak sa pulseras at medalyon.
Nararamdaman niya ang tibok ng mga ito. Isang pulso, isa pa, isang pangatlo, mas malakas. At sumigaw siya. Liwanag ng buwan. Pumutok ang liwanag mula sa kanyang katawan. Isang bilog ng enerhiya ang kumalat, tinataboy ang mga kabayo. Parang nasunog ang mga ito sa sinag, sumigaw, at naglaho sa usok. Huminto ang kagubatan. Napaupo si Althea, hingal na hingal. Lumapit si Tomas, inabot siya. Grabe yon, Althea. Akala ko tatamaan ako ng isa. Ngumisi si Mira. Ibang klase ka talaga. Pero huwag ka masyadong nagpapagod. Mahaba pa ang daan. Nakatayo sila Kanoro sa likod nila, nakamasid. Hindi magiging sapat ang liwanag mo hanggang hindi mo natututunang pagsamahin ang lakas ng pulseras, balaraw at medalyon. Anya, kailangan nating maglaan ng oras para ituro iyon. Napatingin si Althea sa kanya. Paano po? Habang naglalakad sila papunta sa paanan ng tore, tumigil sila Kanoro sa isang lugar na may bahagyang liwanag. Isang lumang bato na bilog ang hugis. Dito, sabi niya. Dito ka magsasanay, Althea. Napatingin siya sa paligid. Ngayon po? Ngayon, sagot ng matanda. Bago ka makarating kay Maligath, dapat handa ka. Tinaas ni Althea ang balaraw. Tinapat ang palad na may pulseras. Hinawakan ng medalyon. Paano ko to pagsasabayin? Huwag mong isipin, sagot ni Kanoro. Damdamin mo. Damdamin? Oo, sabi ng matanda. Ang tatlong bagay na iyan ay iisang puso, kapangyarihan ni Lunaria. Kailangan mong maramdaman ang tunay na dahilan ng pakikipaglaban mo. Nagsara ng mata si Althea. At sa sandaling iyon, nakita niya ang mukha ni Lola Sima. Ang mga ngiti ng tao sa palengke. Ang mga batang humahabol sa manok. Ang mga bahay sa Santa Selene. At nakita niya rin ang sarili. Hindi bilang mandirigma, kundi bilang protektora ng tahanan. Pagdilat niya, nagliwanag ang pulseras. Nanginig ang balaraw at tumibok ng malakas ang medalyon. Isang sinag na hindi niya alam ang pinagmulan ang kumalat mula sa kanyang kamay. Hindi bughaw, kundi kulay pilak, parang purong buwan. Nagulat ang lahat. Ang bagong anyo ng liwanag, bulong ni Mira, napangisi si Tomas. Mas malakas ngayon. Ngumiti sila Kanoro. Kaya mo na, maaari na tayong magpatuloy. Ngunit bago sila makalakad yumanig ang lupa, umangat ang alikabok. At mula sa malayo sa direksyon ng Santa Selene, may malaking itim na aninong tumayo, parang halimaw na mas malaki pa sa bundok. At may sigaw na pumailan lang, isang iyak ng sakit, takot at panghihinayang. Nanlaki ang mata ni Althea. Hindi iyon maaaring. Hinawakan siya ni Tomas. Thea, may nangyari sa bayan. Napaluhod si Althea. Si Lola. Tahimik si Mira. Napapikit si Ama de la Cruz. Napasandal si Inang Celia. At si Kanoro mabagal na nagsalita. Puno ng bigat ang boses. Maligath, kumilos na. Sinimulan na niya ang pagwasak sa Santa Selene. At sa unang pagkakataon, hindi liwanag, hindi tapang, hindi lakas ang naramdaman ni Althea, kundi galit. At tumitig siya sa tore sa malayo. Hindi ko siya patatawarin. Nanginginig ang tuhod ni Althea habang nakatitig sa malayong bahagi ng lambak kung saan naroon ang Santa Selene. Mula sa kinaroroonan nila, kahit malayo, tanaw nila ang itim na ulap na bumabalot sa bayan. Hindi ordinaryong usok, kundi parang buhay na anino na gumagapang pababa sa mga bubong at daan. Hindi ito pwede, bulong ni Althea, halos hindi na makahinga. Si Lola Sima. Agad siyang tatakbo pabalik, ngunit hinawakan siya ni Tomas sa balikat. Thea, sandali! Bitawan niyo ako! Sigaw niya, puno ng takot at luha ang mata. Kailangan kong bumalik! Baka nasaktan siya! Ngunit tumayo sa harap niya sila Kanoro,
Mahigpit ang titig. Thea, makinig ka sa akin. Umalis ka sa harap ko. Tinulak niya ang kamay ng matanda, galit at desperasyon ang nangingibabaw. Pero hindi kumilos si Lakan Noro, nanatili siyang matatag. Althea, ngayon ang panahong kailangan mong maging mandirigma, hindi apo. Hindi mo matutulungan ang lola mo o ang bayan kung babalik kang hindi handa. Si Maligat ang gumawa nito, at hindi siya hihinto. Huminto ang dalaga, hingal na hingal, nanginginig, naiiyak. Tama si Lakan Noro, pero masakit ng sobra. Umupo siya sa lupa, napahawak sa mukha, at doon na sumabog luha na pinipigilan niya mula pa kanina. Mira ay marahang lumapit. Thea, mahina niyang sabi, may pamilya rin ako sa kabilang baryo. Hindi ko alam kung ligtas sila, pero pinili kong sumama dahil alam kong wala nang mas mahalaga ngayon kundi pigilan si Maligat. Tumango si Tomas. Hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagiyak, unti-unting kumalma si Althea. Pumikit siya, huminga ng malalim, at hinawakan ng medalyon. Ang tibok nito ay ramdam na ramdam niya parang humihingi ng lakas mula sa puso niya. Tama ka, Lakan, mahina niyang sabi. Hindi ko maliligtas ang bayan kung hindi ko una't huling haharapin si Maligat. Ngumiti ng malungkot si Lakan Noro. Hindi kita pinapasanay para tumakbo. Pinapasanay kita para lumaban. Tumayo si Althea, pinunasan ng luha, at tumitig sa tore na tila sumisipsip ng liwanag ng mundo. Hindi ko hahayaang mamatay ang Santa Selene. Kukunin ko ang lahat ng kinuha niya at ibabalik ko. Paglapit nila sa tore ng anino, lalo pang humirap ang paglalakbay. Ang lupa ay parang nabubuhay, gumagalaw ang anino sa kanilang paanan. May mga bulong na nagmumula sa dilim. May mga boses na kumakalabit sa isip nila. Umalis ka na. Hindi mo siya kaya. Isuko mo na. Patay na sila. Natigil si Althea sa paglakad. Narinig niya ang boses ng isang babae. Apo ko. Nanlaki ang mata niya. Si Lola Sima. L.A. Sigaw niya, nilingon ang likuran pero wala naman. Napatakip siya sa bibig. Huwag mong pakinggan, sabi ni Mira. Mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Gawa yan ng tore, panggugulo lang. Si Tomas ay naglabas ng pana, nakatingin sa kaliwat kanan. May gumagalaw sa anino. Matalim ang tingin ni Ama de la Cruz. Hindi lang dilim yan, isa itong ritual na proteksyon ni Maligat. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga aninong naririnig, mga nilalang, na pawang manipis, transparent at lumulutang. May hugis tao pero walang mukha. Mga multo ng takot. Althea, sabi ni Lakan Noro, ito ang unang pagsubok bago makarating sa tore. Kailangan mong gamitin ang bagong anyo ng iyong liwanag. Tumango si Althea, hinawakan ang pulseras, ang balaraw, at sabay itinapat ang dalawang kamay na may medalyon sa gitna. Kung takot ang sandata nila, nagliyab ang medalyon. Pag-asa ang akin. Sinag ng diwata. Pumutok ang bilog ng pilak na liwanag, malinis at matalim at tumagos sa mga multong anino. Naglaho ang mga ito na parang usok na tinamaan ng araw. Tumigil ang bulong. Tumahimik muli ang kagubatan. Si Tomas ay napanganga. Althea, mas malakas ka pa kaysa noong nasa silong tayo. Ngumiti si Althea. Hindi ako papayag na gamitin nila ang takot ko laban sa akin. Pagdating nila sa paanan ng tore, hindi nila kaagad nakita ang mismong estruktura. Sa halip, isang itim na pader ng anino ang humaharang sa daan. Parang kortina ng kadiliman, walang hugis, walang laman. Pero hindi mo malalampasan. Hayaan na, sabi ni Lakan Noro. Ang huling harang bago ang hari. Lumapit si Am de la Cruz at nagdasal. Lumapit si Mira at naghulog ng pulbos. Lumapit si Tomas at tinapik ang pader ni Lamon ng anino ang kanyang kamay. Ay, napaatras siya. Parang lamig ng libingan yon. Huwag mong hawakan,
sabi ni Mira. Kahit kaluluwa mo, sisip-sipin yan. Napatingin lahat kay Althea. Althea. Ako na? Lakan Noro. Hindi ko alam kung kaya mo na, pero ikaw lang ang makakasira niyan. Huminga si Althea. Langhap! Buga! Lumapit siya sa pader ng anino. Hinawakan ang medalyon at bumulong. Lunaria, kung nakikinig ka, kailangan kita na ngayon. At sumagot ang buwan. Hindi sa salita, kundi sa liwanag. Nagliwanag ang balaraw, pulseras, at medalyon ng sabay. At nag-angat ng kamay si Althea. Liwanag, buksan mo ang daan. Pumutok ang pilak na enerhiya. At ang itim na pader ay napunit, parang tela na tinamaan ng kidlat. Sa wakas, lumitaw ang tore ng anino. Isang napakalaking gusali na gawa sa purong kadiliman. Kumikilos, humihinga, nagbabanta. Tumigil ang lahat at napatingin kay Althea. Dito na magsisimula ang totoong laban. Sa wakas, nakatayo na sa harap nila ang tore ng anino. Mataas ito na parang walang hanggan. Hindi batong istruktura, kundi isang gusaling nilikha mula sa mismong dilim. Parang buhay, umaalon at humihinga. Ang mga pader ay makinis ngunit gumagalaw. May mga hugis mukha na tila sumisigaw ngunit walang boses. Para bang mga kaluluwang nakulong sa loob nito. Tahimik ang paligid. Walang ibon, walang hangin, walang tunog maliban sa tibok ng puso ni Althea. Nasa paanan nila ang pintuan. Isang arko na umiikot ang mga anino na parang gubat ng itim na usok. Dito na ba yon? Tanong ni Tomas, pilit na pinapakalma ang sarili. Oo, sagot ni Lakan Noro. Ang mga pumasok dito na walang kapangyarihan ay hindi na nakalabas. Handa na ba kayo? Tumango si Mira. Si Ama de la Cruz ay nag-antanda. Si Inang Celia ay hinigpitan ng hawak sa kampanilya. At si Althea hinawakan ang medalyon sa dibdib. Hindi ako atras na, sabi niya, malamig ang tono ngunit buo ang loob. Nang tumapak si Althea sa loob ng arko, parang lumusong siya sa malamig na tubig. Ngunit hindi basa, kundi bigat ng presensya. Pagpasok nila, biglang nagbago ang paligid. Hindi na sila nasa kagubatan. Nasa isang malawak na bulwagan sila na gawa sa anino, ngunit parang marangal ang itsura nito. May mga haliging kulay itim na parang sumasayaw. Sa kisame ay tila may mga bituin, ngunit kung titingnan ng malapitan, hindi bituin kundi mga mata ng anino. Kailangan nating magdahan-dahan, sabi ni Mira. Ngunit iba ang naririnig ni Althea. Sa loob ng tore may boses na bumubulong. Tagapagmana, narito ka na. Malapit ka na. Tumaas ang balikat niya. Nanginig ang medalyon sa kanyang dibdib. Patuloy silang naglakad hanggang makarating sa isang mahabang pasilyo. Ang lupa ay parang salamin, at sa ilalim nito ay may umiikot na mga hugis, mga pangitain ng takot. Napahinto si Althea nang makita niya ang mukha ni Lola Sima. Nakahiga, nakapikit, parang wala ng buhay. LA! Sigaw niya, sabay takbo. Huwag kang lumapit! Sigaw ni Mira at Tomas. Ngunit huli na. Nahulog ang paa ni Althea sa isang bahagi ng salamin at biglang nilamon siya ng dilim. Pagdilat ni Althea, wala na ang kanyang mga kasama. Nasa loob siya ng isang lumang bahayang bahay niya. Lola? Mahina niyang tawag. La? Tahimik. Lumapit siya sa silid ni Lola Sima at naroon ang bulto ng isang matandang babae sa kama. Nakatalukbong. Nanginginig si Althea. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kumot at nang alisin niya hindi tao ang nasa kama. Isang nilalang na animoy pinaghalong tao at paniki. Nakangisi, may mata na pula. At ang mukha nito kalahating mukha ni Lola Sima. Apo! Bulong ng halimaw. Apo, bakit mo ako iniwan? Hindi ka si Lola, sigaw ni Althea sabay atras. Ngunit humaba ang braso ng nilalang, parang tentacle na anino, at hinawakan ang kanyang binti. Apo, kasalanan mo. Mamatay ako.
Tumaas ang galit at takot ni Althea. Bitawan mo ako! Hinawakan niya ang medalyon at sumigaw. Liwanag! Isang pagsabog ng pilak na liwanag ang tumama sa ilusyon at naglaho ang lahat. Pagdilat niya, nasa pasilyo na siyang muli. Hingal na hingal! Pawis na pawis! At naroon ang grupo niya, nakapaligid sa kanya. Tetea! Sabi ni Tomas. Nahulog ka sa anino, mabuti na lang mabilis kang bumalik. Hinawakan ni Mira ang balikat niya. Hindi ka pwedeng mawala, ikaw ang susi sa laban na to. Tumango si Althea. Nanginginig pa ang kamay. Maligat, sinusubukan niyang sirain ang isip ko. Seryoso ang mukha ni Lakan Noro. Iyan ang unang pagsubok ng Tore. Susubukin kanyang maging marupok. Huwag kang magpapatalo. Nagpatuloy sila hanggang makarating sa isang napakalawak na silid na parang trono hall. Ngunit walang trono. Sa halip, may 6 na haliging nakapila at mula sa bawat haligi ay may palabas na mga galamay ng anino, pumapalpit na parang puso. Hindi ko gusto tong itsura nito, sabi ni Thomas. Hindi mo talaga magugustuhan, sagot ni Mira. Sa gitna ng silid ay may bilog na altar at paglapit nila nagising ang mga haligi. Bawat haligi ay naglabas ng nilalang. Malalaki, maitim, mapupula ang matamga aswang lilim. Mas malakas kaysa sa mga dati nilang kalaban. 6? Sigaw ni Tomas. Hindi kaya to. Ngunit tumindig si Althea. Kaya natin. Hindi ako nag-iisa. Hinawakan niya ang balaraw. Tumibok ang pulseras. Umilaw ang medalyon. At parang isang tunay na mandirigma, sumugod siya. Tinamaan niya ang unang halimaw, napaatras, sumigaw ng galit. Isa! Sigaw ni Tomas sabay pa na sa pangalawa. Si Mira ay nagtapon ng pulbos at nagliyab ang balat ng ikatlong aswang. Si Ama de la Cruz ay nagdasal ng exorcism at ang ika-4 na halimaw ay napahinto. Si Inang Celia ay nagpatunog ng kampanilya, pinahina ang ika-5. At si Lakan Noro ay naglabas ng sinag mula sa tungkod, tinamaan ang ika-6. Ngunit hindi sila agad-agad bumagsak. Ang mga halimaw ay nagsama, naging higante ng anino. Tumaas ang kisame, yumanig ang tore, at sa gitna ng kaguluhan, may boses na nag-echo. Maganda, maganda, malapit ka na, tagapagmana. Halika! Napatigil ang lahat, at ang higanting nilalang ay lumuhod sabay pukpok ng kamay nito sa lupa. Tumilapon sila, naghiwa-hiwalay. Si Althea ay tumama sa haligi. Nahulog ang balaraw, nanginig ang katawan. Ngunit tumayo siya. Hindi, ako aatras. Hinawakan niya ang pulseras. Kinuha ang balaraw. Inangat ang medalyon. At sumigaw, liwanag ng buwan akin ka. At bumukas ang kisame. Isang malaking sinag na pilak ang bumagsak mula sa kawalan. Tinamaan ang higanteng aswang. At natunaw ito, parang usok. Tumahimik ang buong tore. At sa likuran nila isang malaking pinto ang dahan-dahang nagbukas. Doon nila narinig ang mababang tinig. Isang boses na puno ng galit at gutom. Pumasok ka na, Althea Lirazan. Ako ang naghihintay sa iyo. Si Maligath. At nagsimula ang huling yugto ng kanilang paglalakbay. Dahan-dahang lumapit ang grupo sa pintuang nagbukas. Mula roon ay umaagos ang mabigat na enerhiyang parang nakakasakal. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi preskong lamig, kundi lamig na parang may kamay ng patay na dumadampi sa batok. Sa loob, tanging si Althea lamang ang parang hindi na paatras. Hawak niya ang balaraw, ang pulseras ay kumikislap, at ang medalyon ay tumitibok na parang buhay. Handa ka na ba? Tanong ni Lakan Noro. May halong lungkot at pag-asa sa mga mata. Tumango si Althea. Hindi ko siya hahayaang lumamon ng isa pang buhay. Si Mira, Tomas, Ama de la Cruz, at Inang Celia ay inayos rin ang mga sarili. Ngunit paglapit nila sa pinto, isang malakas na puwersa ang tumama sa kanila. Itim na enerhiya, parang alon na humampas. Naitulak silang lahat.
Maliban kay Althea, isang makapal na pader ng anino ang mabilis na nagsara, sinakop ang lagusan at tinulak ang 5 sa labas ng silid. "Datia!" Sigaw ni Tomas, pilit na tinatamaan ng pana ang pader, pero sumisip-sip ito ng anuman. Sinubukan ni Mira ang pulbos, wala ring epekto. Nagdasal si Ama de la Cruz, wala. Sinubukan ni Inang Celia ang kampanilya, wala ring tumagos. "Hindi namin mabuksan!" Sigaw niya. Pinipigilan tayong sumunod. Tanging si Lacanoro ang nakaintindi. Tanging ang napiling tagapagmana lamang ang pwedeng pumasok. Siya lang ang kayang humarap kay Maligath. Tumama ang pader muli ng itim na liwanag at tuluyang nawalan ng koneksyon ng grupo kay Althea. Si Althea ay nakatayo mag-isa sa isang malawak na trono hall. Walang haligi, walang kisame, walang pader. Tanging kadiliman ang bumabalot sa paligid at sa gitna nakaupo sa isang trono na yari sa mga kumikislot na anino, ang hari ng mga aswang, si Maligath. Matangkad, payat ngunit malakas ang presensya. May 2 pakpak na parang libo-libong anino na nagsama. Ang balat niya ay kulay abo, parang abo ng patay na apoy. At ang mata 2 pulang apoy na hindi nauupos. Tumayo siya ng mabagal, parang inaabot ang lupa. Sa wakas, bulong niya boses na parang 2,000 patay na espiritu. Ang tagapagmana ng buwan, dumating na. Hindi sumagot si Althea. Tumayo lamang siya, nakahawak sa balaraw, nilalabanan ng takot na gustong pumasok. "Itinigil mo ang bayan ko," matapang niyang sabi. "Sinaktan mo ang mga tao at kung may nangyari kay Lola Sima," tumawa si Maligath. Mahabang, malalim, nakakapanginig na tawa. "Bakit ka nag-aalala?" Lumapit siya ng ilang hakbang. "Dahil ba ikaw ay mahina?" "Hindi ako mahina." "Mabuti," sagot ng halimaw, lumalapit pa. "Dahil papatayin kita bilang mandirigma, hindi bilang duwag." At lumipad siya. Mabilis ang unang atake ni Maligath, hindi man lang nasundan ni Althea sa una. Nang lumipad ang halimaw sa kanyang harap, kumawala ang itim na enerhiya mula sa kamay nito. Winasak ang sahig, nag-iwan ng hukay. Napatalon si Althea, tumakbo sa gilid, at tumapat ang balaraw. "Liwanag!" Naglabas siya ng sinag na pilak, ngunit tinapik lang iyon ni Maligath. Natunaw ang liwanag. Hindi sapat ang munting ilaw. Nag-angat siya ng kamay, at isang haligi ng kadiliman ang bumagsak kay Althea. Naitapon siya, tumama ang likod sa sahig na walang laman. Napasinghap siya sa sakit. Ngunit hindi siya titigil. Tumayo siya, humawak sa medalyon. "Lunaria," bulong niya. "Ibigay mo sa akin ang lakas mo." At sumagot ang medalyon. Nagliwanag. Muli siyang lumipad sa ere, mabilis na nagpalabas ng 3 sunod-sunod na sinag. "Sugod ng buwan!" Tinamaan si Maligath. Napaatras. Napaurong ang mga pakpak. Ngunit tumawa lang ang halimaw. "Masarap. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko." Tumayo muli si Maligath, kumalat ang kadiliman. Pero hindi pa rin sapat para pabagsakin ako. Bigla siyang lumipad at sinuntok si Althea. Tumalsik si Althea, tumama sa lupa, gumulong. Duguan ang labi, masakit ang dibdib. Nanlalabo ang paningin niya. Pero hindi siya susuko. "Hindi mo alam?" Tumayo siya kahit nanginginig. Kung gaano kalakas ang puso ng isang taong may pinoprotektahan. Biglang tumigil si Maligath. Tumitig siya sa medalyon na mas maliwanag pa kaysa dati. "Ah," bulong niya. "Nagigising na ang diwata. Hindi ka lang dalaga, isa kang lalagyan." Itinuro nito ang medalyon. "Maaari ko ring kunin ang lakas na yan." At biglang lumipad ang mga anino sa paligid bumalot kay Althea, sinusubukang sakupin ang liwanag niya. "Hindi!" Pinilit niyang kumawala. "Hindi mo makukuha." Ngunit masyadong malakas si Maligath. Nang biglang apo, isang malamlam, malambing na tinig. Si Lola Sima. Hindi ilusyon, hindi halimaw, kundi alaala at pagmamahal. "Anak, anak ko,
Hindi ka nag-iisa. Lumakas ang liwanag sa puso ni Althea. Umangat ang pulseras. Nagliwanag ang balaraw. At ang medalyon ay kumislap na parang buong buwan. Hindi ako lalagyan, bulong ni Althea. Ako ang tagapagmana. Sumabog ang liwanag, pinalipad ang mga anino. Pinaluhod si Maligat. Isang katauhan ang bumalot kay Althea. Hugis buwan, pilak ang buhok, at nagliliyab ang mga mata. Hindi lamang si Althea, hindi lamang si Lunaria, kundi sila pareho. Maligat, sabi niya. Boses na hindi lang dalaga kundi diwata. Ngayon matatapos ang iyong kadiliman. Si Maligat ay humiyaw sa galit. Walang makakatalo sa akin. At sumugod ang dalawa. Liwanag laban sa dilim. Nagbanggaan ang kapangyarihan. Umalingaw-ngaw ang tore. Nabiyak ang sahig. Lumikha sila ng alon ng enerhiya na halos magwasak sa mundo. Liwanag ng buwan. Sigaw ni Althea, Lunaria. Kadiliman ng walang hanggan. Sigaw ni Maligate. Pumutok ang tore. Umuga ang hangin. Pumutok ang mga anino. Nabingi ang paligid. Hanggang biglang lumiwanag ang buong bulwagan. At sa gitna nakaluhod si Maligath. Dumudugo. Nanginginig. At unti-unting naglalaho. Natalo ako? Bulong niya, nanginginig ang boses. Tao, babae, tagapagmana, at nang naglaho ang huling bakas ng kadiliman, huminto ang tore. Nang bumalik si Althea sa kanyang sariling anyo, napahawak siya sa tuhod, nanginginig, pagod. Halos mawalan na ng lakas. Ngunit nakangiti siya. Bukas ang pader ng anino, at pumasok sina Tomas, Mira, Inang Celia, Ama de la Cruz at Lacan Noro. Thea! Tumakbo si Tomas. Nagyakap sila. Akala namin wala ka na. Umiyak si Mira. Si Inang Celia ay nagdasal ng pasasalamat. Si Ama de la Cruz ay lumuhod sa tuwa. Si Lacan Noro ay nakatingala, parang nagpasalamat sa mga Diyos. Nagawa mo, Thea, sabi ng matanda. Nailigtas mo ang bayan. Ang buong mundo? Ngumiti si Althea, pagod pero masaya. Hindi ako nag-iisa. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Pagbalik nila sa Santa Celine, unti-unti nang naglalaho ang itim na ulap. Lumalabas ang araw. Tumatakbo ang mga bata. Nagbubukas ang mga bintana. At nakaupo sa harap ng kanilang bahay si Lola Sima. Huminto si Althea. Nanginig ang labi. Lumuhod sa harap nito. LA! At niyakap siya ng matanda, umiyak. Nandito lang ako, anak. Hindi kita iniwan. Niyakap siya ni Althea ng mahigpit, parang ayaw nang bumitaw. Sa paglipas ng mga araw, bumalik ang kapayapaan. Naging tagapagbantay si Althea ng Santa Celine. Ang medallion ay naging simbolo ng pag-asa. At si Maligat ay tuluyang naglaho na wala sa mga anino. Ngunit bago matapos ang gabing yun, habang tinitingnan ni Althea ang buwan, narinig niya ang bulong ng diwata. Hanggat may dilim, kailangan ng mundo ang liwanag, at ikaw yon, Althea. At ngumiti siya, dahil handa siyang maging liwanag ng bayan, ng mundo, at ng lahat ng nangangailangan. Wakas.